Gagawin tayo. Ito Hisense 43 inches. Ang problema nito ay tingnan natin yung screen. Okay, so ang problema niyan, nagkakaroon siya ng vertical na parang kulang siya sa may clock signal, ano? Yan, nagkakaroon siya ng vertical lines. So sa gitna marami din. So sa gilid meron din, no? Yan. So kung bukas naman siya, okay naman yung bukas niya. Ang problema lang, nagkakaroon siya ng vertical lines na iba-iba ang kulay, na medyo manilaw. Kagaya niyan, no? Okay, so buksan natin yung unit. Ito yung kanyang mainboard. Hindi pa ito smart, basic pa lang ito. So ang gamit ay mayroon siya T-con dito, tapos gamit na topboard, EU. Ito yung number. Yan yung number ng topboard natin. So yung ganitong topboard, mayroon yan dito clock signal. Yan, ito clock signal natin. Ito naman yung swapping voltage natin, LC1, LC2. So pagdating dito sa kabila, sa kaliwang side, ay may naka-indicate dito, ano? Yan, may naka-indicate dyan. Yan o, LC1. Ang resistor na nakalagay ay 2,000. Tapos sa kabila, ganun din, 2,000 din yung nakalagay dyan. Tapos yung sa may CKB naman nya, ito sa clock nya, nakalagay dito ay HC1, HC2, HC3. Yan, dito pa yung iba hanggang HC6 yung nakita natin. 4, 5, 6, no? HC6. Okay. So ang problema niya ay nagbe-vertical lines. So try natin muna i-remove si LC1, LC2 magkabilaan, no? I-modify natin yan mamaya. Remove natin LC2 saka LC1 niya dito. Tapos ganito din sa kabila, i-remove din natin dito. Kahit isa lang dito pwede na. Isang resistor lang sa bawat circuit. Ito LC1, LC2 niya, isa lang, ha. Isang resistor lang remove natin. Okay? Remove muna natin yan. Okay, so ito na, remove na natin yung isa dyan, LC1, LC2 niya. Yan. Sa kabila, ganun din, na-remove din natin yung isa dito. Tapos yung isa doon. Okay, testing natin. Titingnan natin kung ano yung picture nito. Tingnan natin kung ano yung display nito pag walang LC1, LC2. Kung normal ba yung display. Yun, no? Parang normal, ano? Oh? Oo nga, no? Oh, no? Tingnan mo. Normal. So, kahit wala palang LC1, LC2 ito, kahit hindi na i-modify, ay normal yung display nito. Yun, no? Oh. Okay na yung tao. Yun. So hindi na kailangan i-modify ito. Ito yung board number niya. Yan. Parehas lang din yan dito sa kabila. Ito. Yan. So yan, oh. Okay na siya, no? Oh, ayos. Wala na tayong binago. Okay, makinis na siya. Hindi na siya magaspang. Ayos yung display. So okay, so hindi na tayo pinahirapan dito. Sasarado ko na lang ito, tapos magpa-final test tayo. So buti hindi na tayo modify. Yung ganun problema kasi pwedeng kailangan mo siyang supplyan ng ibang supply, yung LC1, LC2 niya pagsamahin dito. Tapos ganito din dito. LC1, LC2 pagsamahin din. Tapos magsusupply tayo ng hiwalay na supply gamit ng boost converter. Ganon ang setup sana gagawin natin. Pero nung nag-remove tayo ng LC1, LC2, magkabilaan, left and right, ay nag-normal yung display. Kaya hindi na natin kailangan pa siyang i-modify. Okay, balik na lang natin yung mga natanggal natin dito, tapos magpa-final test tayo. Okay, so ito. Final test lang tayo ng ating Hisense na 43 inches. Vertical lines na vertical bar lines na medyo namumutla, ano?
Power on lang natin. Yun, lumabas na si Hisense. Okay na siya. Ayun, no? Yan yun. Okay yung display, no? Hindi na siya magaspang. Kanina kasi ito ay medyo magaspang yung display nito. Tapos yun nga yung vertical lines. Ngayon ay makinis na siya. Okay na. Ito yung ginawa natin kahapon na akala natin normal na siya kasi nag-clear na yung screen niya at hindi na siya nagpi-flicker. So binabad ko siya ngayong araw. Ang problema, pag umiinit pala siya, mayroon siyang kunting flicker na... Okay, so tinisting natin kanina, binabad natin, nagpi-flicker siya. Yun, may date na ngayon kahapon. Ang problema, may flicker pa pala siya. So ang ginawa natin dito, dahil may flicker yung screen, kailangan natin lagyan ng supply yung LC1 saka LC2 nya. Makikita nyo yung LC1, yan yung papunta sa ating glass. Yung side na yan, yan yung papunta sa ating glass source scope. Yung nakahang na yan, yan yung galing sa ating T-con. Yan yung LC2. Ito naman yung LC1 nya. Yung may hinang dyan na wire, yan yung papunta sa ating glass. Tapos yung walang hinang na naka-remove na resistor, yan yung galing sa ating T-con. So ganun din ginawa natin. Pinagsama natin yung LC1, LC2 dyan. Tapos sa kabila, ganun din. Ito, nakatago pala ito sa kabila. Hindi natin makuha. Yan, nakatago sa loob. Yan. So yan, makikita mo dito. May wire din tayo nakatap doon sa taas. Yan yung papunta sa ating glass. Tapos yung sa baba na walang hinang, walang tanso na nakadikit, yan yung galing sa ating T-con. Yan, pinagsama din natin yan, yung LC1, LC2 natin. Yan. Tapos ginawa natin dyan, dito nagsama na yung dalawang wire, papunta dito sa ating boost converter. So tinry ko itong lagay sa 12 volts. Tinap ko siya sa BCC nito, 12, medyo nag-light, nagkaroon siya ng flicker na light. Kaya ginawa ko, tinaasan ko ng supply niya. So susukatin natin yung supply nito ngayon. Titingnan natin kung ilang volts yung supply niya. Yan. So 14.7. Yan, yan yung supply ng ating ginawa dito. Check natin. Yan, 14.7. Yan yung supply ng ating LC1, LC2 ngayon. Magkabilaan yan, naka-parallel connection yan. So ngayon, normal na yung display nito, hindi na siya nagpi-flicker. At wala namang guhit. Yan. So, yun din yung balak natin gawin kahapon sana. Kaya lang nung unang gawa kasi natin nag-normal, kaya akala natin okay na siya. Pala pag umiinit, lumalabas yung flicker niya na manipis. So kailangan pa pala natin siya ng i-modify talaga yung LC1, LC2 nito sa fixed supply para pag normal yung display, hindi siya magkaroon ng kunting kurap or flicker. So yan yung ginawa natin. Okay. So pwede na ito. So ito, final test tayo ulit. So kanina nababad ko na rin to kanina at normal naman siya. Okay. So lahat ng clock signal natin normal, wala tayong binago sa clock signal. Ang binago lang natin dito yung kanyang swapping voltage or yung LC1, LC2 nito. So yan, okay na siya. Okay. So, ganun lang. Kailangan talaga siya i-modify kasi pag hindi mo siya i-modify yung supply ng LC1, LC2 niya, nagkakaroon siya ng flicker, maramdaman mo yung flicker ng screen. Makikita mo yung sulat na yan, tumataas siya nung maakyat. Tapos nung nilagay natin sa Sara. So, ngayon, normal na yung screen natin. Wala na siyang flicker.
Nung 12 volts ang kinabit ko, ay nagkaroon siya ng guhit dito sa baba, yung nag-flicker siya dito sa baba. Pero yung dito sa taas normal na. Dito lang sa baba maramdaman mo yung flicker ng screen niya, magalaw. Pero nung nilagay ko siya sa 14.7, nawala yung flicker dito kaunti. Yan, normal na yung display niya.